Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Duterte, nilaglag ang mga politiko at Robin Padilla and friends harapang binira. Ano nga ba ang dahilan? Well, let's find out. Matapos sumagot ni VP Sara Duterte sa mga pahayag ni First Lady Marcos, abay hindi rin nagpahuli ang former President Duterte. Ayon sa kanya, alam ko kasi ang politika, project, pera. It's either because you are the mayor or governor, wag na tayo magbulahan, may pera ka. Even sa discretionary fund or contingent fund, milyon talaga yan. Kaya abulan ang mga tao dyan. Maghingi ka ng milyon after milyon. Walang magtatanong. That's about what makes politics really. That brings us up to this political dynasty. Yung iba sinasadya talaga nila to cling on to power. Political power, ano yan eh, pera yan, pati kung ginusto mo lang, gusto mo magbilyonaryo, milyonaryo, nandyan yan. Gusto mo tigas ka, pero kung gusto mo naman magsilbi sa taong bayan, mas maganda. Abay abot tenga naman ang tuwa ni Senador Robin Padilla at Bato de la Rosa sa matinding pahayag ng dating Pangulo sa kanila. Mahusay ito si Bato. At mahusay na senador ito. He is honest. At isa pa, si itong ganon-ganon lang yan, pagkadyoke, but he's a very honest guy. He should be there for the longest time. Ruben Padilla. Bongo. Mahusay. Kaya naman, gustong palakasin pa ang kanilang puwersa. Matapos ideklara din ni Philip Salvador na tatakbo siyang senador para samahan ang kanyang mga tropa para pagsilbihan di umano ang bayan. Kaya naman niresbakan ng isang veteranong broadcaster ang tila panggagamit ng ilang politiko at personalidad kay former President Duterte. Nakikita ko at nararamdaman natin sa kailang mag-alaw, gamit na gamit si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng mga politician na gustong tumakbo sa darating ng mga eleksyon, especially itong 2025 senatorial at local election. Kung yung mapapansin yung kailang mga prayer rally, puro banat sa gobyerno, ang mga speaker ay mga dating politiko o mga bagong politiko. Okay? At yung mga senador na incumbent ngayon ng mga re-electionist, ginagamit din ang kasikatan ng mga Duterte. Okay? So, nakakaawa na rin kung tutuusin. Ang dating Pangulo, may edad na, 80 years old na yata. Patunayan yung kailang rally sa Davao, parang hindi man pinakita lahat, parang may nakita akong video na muntik na yatang bumagsak, ano ba, patras, o basta, expected natin kasi 80 years old na. Pero napipilitan pa rin makatin sa mga rally at kung ano man na ginagamit na nga lang po ng mga taong nakapaligid sa kanya, malapit sa kanya para sa kailang interest pang politika. Sa umiinit naman na alitan ni VP Sara at First Lady Marcos, abay isang abogado, binunyag ang totoong kulay ni First Lady. So sa akin talagang napakasama yung sinabi ni Lam na mas malala pa siya kay Lenny. Naku, kinalibutan po talaga ako. Yan ay nagpapakita talaga ng kulay ni Lam na talagang siya talaga ay dilawan sa kanyang puso. Kasi nga, kamag-anak naman niya talaga si Marojas. Second degree cousin, pero kamag-anak pa rin niya. At parang blood is thicker than water, no? Miski siya ay married to a Marcos, mas malapit talaga siya sa mga dilawan dahil yan ang kanyang dugo, no? Pero hindi naman natin mapagkakait sa kanya. Kaya lang, dapat maalala niya na ang presidente ay Marcos pa rin, di ba? Sa tingin ko naman, tama ang adhikain na linisin ang pangalan ng kanyang ama. Dahil sabi nga niya, napakabihira yung napagbibigyan ng pangalawang pagkakataon, no, ng taong bayan. At sana nga, gamitin pa niya PBBM yung natitira niyang panahon kung meron pa. You know what I mean? Sumagot naman ang isa pang abogado, bakit tila nagtitimpi lang itong si VP Sara at bakit ayaw niyang bitawan ang pagiging DepEd Secretary. Alam niyo kung bakit hindi makapalag si Sara Duterte? Pag pumalag siya kay Lisa Araneta, mataray naman talaga si Sara eh. Pero bakit hindi siya makapagtaray kay Lisa Araneta? Kasi kapag sinulubong niya ng taray si Lisa Araneta, tatanggalin na talaga siya. Tatanggalin na talaga siya sa sa pagka-DepEd Secretary. Grabe ang magiging problema ni Sara. Kumbaga si Sara, grabe ang pagtitimpi kay Lisa Araneta. Si Sara pa, alam naman nating pikon yan. Alam nating ano din yan, mataray. Alam nating maldita yan. Ay ngayon, hindi na yon. Siguro tinuturuan ito ni Gloria Macapagal Arroyo. Ang turo sa kanya ni Gloria Macapagal Arroyo, Sara, huwag ka munang anuhin mo lang. Kisamahan mo, plastikan mo si Marcos Jr. Makipagbeso-beso ka, makipagplastikan ka. Bakit? Kasi kapag tinanggal ka sa pagka-DepEd Secretary,
mababawasan ka ng malaking budget. Ganun yun. So mga kababayan, anong masasabi nyo patungkol dito? Comment nyo lang ang inyong opinion at ating pag-usapan. I wanted to inquire about the burning issue of the 1.3 billion. Wala na ito sa mga bill. Meron 1.3 billion ang DSWD for El Nino. Given that Senator Ligarda refers to emergency food, may we know what the mechanics of the said amount? Madam Chair, we're referring to the CCCAM fund, which is the Climate Change and Mitigation Anong pangalan? Fund. CCCAM, CCAM fund. Masama, scam. Ma'am, naman ako na ho yan. CCCAM. DRP CCCAM. The line item is DRP CCCAM. CCCAM. So disaster. Scam pa rin. Walang S, pero yung CC... Yeah, it's yung first niya is DRP, Disaster Resiliency Program - Climate Change Adaptation and Mitigation Program. Teka muna. Mahaba yung pangalan niya ho sa libro natin. Pangalan pa lang, wala nang benta yan. Kumbaga, pelikula yan. Ma'am, actually, Disaster, resiliency, climate change. Teka muna, luma na to? matagal na po yan, ma'am. Old project na. It's an old program. It's a So, are you saying walang karagdagang pondo para sa El Nino? Ma'am, actually, it's been there kasi they've been trying to address climate change and preparing for it mula noon pa. Alright. It's a convergence fund between the Climate Change Commission that identifies the top areas that are prone to yung effects of climate change. Normally, mga river basins. Right. Tapos, it's a cash for work, yung guidelines niya revolves around a cash for work program. So basically, the Climate Change Commission... How is it access? Yun ang interest ng tao. Kasi kagagaling ko sa Central Luzon, yan. Yung Pampanga, Nueva Ecija, lahat yan. Talagang naghihikaw sa El Nino at nagpapasaklolo. Yes, ma'am. The list... I came from Plaridel. Don't Ma'am, say. the list of LGUs are identified by the Climate Change Commission. And then we tell the LGUs to submit their proposals revolving around... Wala sa listahan. Hindi ho siya nakaka-access, ma'am. They're normally along river basins. Yung yes. So, ang nangyayari... Ang labo nun. Tagtuyot nga Bakit river Ma'am, basin? Parang baliktad. Kasi they're prone to flooding, ma'am. Wala ngang ulan Climate change kasi, diba, ma'am, is Alam both... ko, pero kasi ang press release para sa El Nino. El Nino, ang problema, wala ngang tubig. Bakit ibe-base sa riverbanks? Ma'am, actually, it's a anti-climate change mitigation So, fund. mali ang pagka-report na El Nino. Talagang climate change. Ang problema, if you're only addressing riverside LGUs, paano yung ngayon, yung tagtuyot that there are forest fires exploding from Benguet? The whole of northern Luzon's on fire. Actually, ma'am, hindi lang sa river basin na climate change prone areas. Nagkataon lang may mga river basin rin na LGUs. Pero but meron what happens sa mga tuktok ng bundok at isla na wala naman river, pero nagkakaroon ng sunog na labis-labis? Ma'am, Hindi kami kasali sa listahan. Hindi kami river-based Madam, again, it's not all river-based LGUs, predominantly river basin LGUs. Yes, but maybe what we need to do is to ask you, since you're part of this, to reconsider the listing. Simply because El Nino is clearly an issue of lack of water, when in fact your list is based on an excess of water and flooding prone. So, kung pwede, i-consider yung El Nino, yung tagtuyot, ibang level. Grass fire, bush fire, forest fire, ibang nangyayari Yes, ma'am. Well, take that into consideration. We'll sit down with the Climate Change Commission Sige, which and work on it. Senator Lauren actually authored, so yung pera pala galing sa kanya, so tamang-tama, siya na rin magbayad. Ma'am, yung going back to the mechanics nitong 1.3, Oo. they're cash for work. So ang ginagawa nila before we came in, noon-noon pa, cash for work, cleaning things. But now what we did was working with the World Food Program. Okay. Yung cash for work nila, they were creating small river basins. Water impounding, nung nag-uulan pa, they were creating water impounding facilities na maliliit, community-based water impounding facilities. Actually, sa Bulacan, Sen, meron tayo. It was launched sa DRT. Doon siya ni-launch. So, nung time na nag-uulan... Wala naman river doon. Nung nag-uulan, ma'am, sa baba, nag-iipon na ho siya. Sa baba. Yes, then they were planting rin along the
the impounding The area. reality is, I think DA is here, DAR is here. They have so many deteriorated, debilitated SWIP, SFR, small irrigation. Ang dami, kaya lang hindi Ma'am, minemaintain. true. That's why this fund is also a convergence fund with the DA. We were working with the Climate Change Yeah. Commission and the Department of Agri. Oo. So we're working with them also. Kasama namin sila dito. DA, the Bureau of DENR? Soil, yes. Yeah. Bureau of Soil ho mismo would do the location, yung work No, but program. It's a very curious thing. DA has BSWM, but DNR handles riverine management, as you know. So, but flood control is actually with DPWH. The SWIP you're referring to are all under DA, similarly with NIA. So you're actually talking about 4 departments. Public Works has the biggest money for that, and yet we haven't spoken about them. Sa Riverbank, sila yung may flood prone and flood, di ba lahat ng flood control kanila? Ma'am, Madam Chair, what we'll do is we'll, number one, talk to the Climate Change Commission on recalibrating the list of LGUs that they identify. Sige, oo, at saka siguro konting reconsideration lang kasi ang El Nino talaga walang kinalaman sa Riverbank. Yes. Perhaps, Madam Chair, yung breakdown as Oo nga to eh. what kind of programs are they Yes. actually... Actually, Senator, there are only 3. We recalibrated it para they're not all over the place. Sige. Water security, food security, and then meron lang silang small portion for capacity building, training them to understand what climate change is. Cool. Tatlo lang yon. Thank you.